pa lang po ay nakaalerto na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng bagyong papangalanang Pablo. Ayon kasi sa Pag-asa, posibleng sinlakas nito o higit pa sa bagyong Sendong na humagupit noong isang taon. Nakatutok si Claire Delfin. December 15, 2011 nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sendong na siya ring huling bagyo ng taong yun. Napuruhan ito ang Cagayan de Oro at Iligan cities sa Mindanao. Sa dami ng mga namatay dahil sa flash floods na umabot sa mahigit 1,000, ang bagyong Sendong na rin ang deadliest tropical storm ng Pilipinas sa nakalipas na 12 taon. Ngayong Disyembre, isa na namang bagyo ang papasok sa PAR, ang bagyong Pablo na may international name na BOFA. Sa lahat daw ng indikasyong nakikita ng Pag-asa, malasendong ang bagyong Pablo o baka mas malakas pa. Sa pinakahuling datos mula sa Weather Central, isa ng ganap na typhoon si BOFA. Napakalayo pa niya bago tumama sa lupa o maapektuhan ng ating bansa. Hindi nakikita dagat yan. So yung dagat kasi maraming mga moisture yan. So, yun ang gusto ng mga bagyo o LPA na gusto nyo nang lumakas, makakuha sila marami sa dagat. Ito rin ang binabantayan ngayon ng GMA Weather Center. Sa ikumpara kay Sendong kasi nangyari at about the same time of the year, last year, Disyembre, west runner din ng Sendong. Bandang hinatuan siya naglandfall. Ayon sa datos mula sa iba't ibang international weather agencies, bukod sa mas malakas, magiging mas malaki rin daw ang bagyong Pablo kesa sa bagyong Sendong. 550 kilometers ang diameter nito kumpara sa 400 kilometers ng Sendong. Ibig sabihin, mas malawak ang lugar na dadaanan at maaapektuhan nito. Ang dala nitong ulan, mas marami rin. 250 millimeters per hour ang bagyong Pablo. 200 millimeters per hour ang sa Sendong. Mas mabagal din ang bagyong BOFA ngayon, kumikilos ng 19 kilometers per hour. Sa Sendong noon, 25 kilometers per hour. Ang di maganda, pag mabagal pagkilos niya, lalong matagal na maapektuhan ng area. Kung magiging mapaminsala ito tulad ng Sendong, hindi pa masasabi sa ngayon. Maraming factors na papasok dyan. Anong klaseng lupa yung tatamaan niya? Kasi remember, Sendong, ang tinamaan niya yung bundok, tapos tumakbo. It eroded yung mountainside. So, depende yan kung saan. Hindi raw magbabakasakali ang NDRRMC. Nasa blue alert na raw ito ngayon. Ibig sabihin, kalahati ng puwersa ng gobyerno naka-standby na. Sa puntong pumasok sa PAR ang bagyo, agad itong itataas sa red o full alert. Ngayon pa lang, mahigpit na ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa barangay level. Alam mo na nasa gilid ka ng ilog? Anong gagawin mo? Huwag mo na hintayin yung gobyerno. Umalis ka na dyan. Pumunta ka na doon sa evacuation center. Ang ating kaligtasan, responsibilidad, hindi lang ng ating gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Ang mga nagdaang trahedya, nangyari upang mapulutan ng aral. Kaya habang may panahon pa, pinakamainam na tayo'y maging handa at maisagawa na ang lahat ng bagay na pwedeng gawin upang makaiwas sa peligro. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.